Magandang araw, mga kapatatas, mga katolits, karapapits. Nandito ulit tayo para pag-usapan ng babaeng dapat pinipili mo. Tara, chismisan natin. Kung matatandaan mo, naglabas ako ng video na tungkol sa babaeng dapat iniiwasan mo. Sa video na yon, pinaliwanag ko kung bakit dapat mong iwasan ang mga babaeng may red flags at bakit nagdudulot sa iyo ng matinding problema ang mga ganong babae sa buhay mo. Pero bago ang lahat, bago tayo tumuloy dun sa mga quality ng mga babaeng dapat pinipili mo, dapat graduin mo munang maayos ang estado ng buhay mo bago ka maghanap at makipagrelasyon sa mga matitinong babae. Siyempre, paano ka magiging karapat-dapat kung dugyutin ka, toxic ang personality mo, coops ka, mahirap ka, mabisyo ka, lasenggero ka, babaero ka, maliit lang yung sahod mo, tapos masyado kang emo, pangarap mo lang magkaanak at magkaasawa, tapos umaasa ka makakaraos din araw-araw, hindi ka talaga makakuha ng mga matitinong babae. So, bago ka pumili ng mga matitinong babae o maghanap, syempre dapat unahin mo na ayusin yung sarili mo. Dapat may trabaho ka, tapos sapat ang sweldo mo, na kayang bumuhay ng 2 hanggang 3 anak, tapos kaya mong pag-aralin sa private school. Tapos, dapat gwapo ka, malinis ka sa katawan, healthy ka, maayos ang personality mo, mukha kang edukado, tapos may kakayahang bumili ng sariling bahay, tapos syempre, kailangan mo yun dahil kung kukuha ka ng matinong babae, medyo hindi sila attracted kung ititira mo lang sila dun sa bahay ng magulang mo. Makaluwag-luwag ka pa, sana bumili ka rin ng sasakyan. Lang naman yung mga stepping stone mo para makahanap ng mga matitinong babae. Mga matitinong babae ay smart. Hindi sila basta papatol sa mga lalaking wala silang mapapala. Yung tipong hindi kayang ibigay yung komportableng buhay sa kanila, tsaka yung sa magiging anak nila, at hindi sila papatol sa lalaking walang kakayahang umasenso sa buhay. Tandaan mo yan. Simulan mo na dapat matutunan mo na kung kailan ka dapat makikipag-date. Tapos kasi kung hindi ka pa handa, dapat hindi mo to ginagawa. Dapat ayusin mo muna yung lifestyle mo hanggang sa ma-achieve mo yung sustainable at saka komportableng buhay. Tapos unahin mo ayusin yung sarili mo. Kung may mali sa'yo, ayusin mo. O pag-upuin mo yung sarili mo. Magpayaman ka muna. Tapos magpundar ng bahay, ng sasakyan. Kasi kung ipipilit mo makipagrelasyon sa mga babaeng matitino tapos hindi mo pa naman kaya, madadagdagan na naman yung mga broken family, single mother, yung mga emotional damage na anak. So please, medyo madami na sila kaya huwag mo nang dagdagan. Okay? Assuming na maganda ang estado ng buhay mo. So, ngayon, umpisan ko na kung ano yung mga dapat mong hanapin sa isang babae. Number 1, ang babaeng matino ay may magandang relasyon sa kanyang tatay. Dapat malaman mo kung kasama niya to at kung maayos ang interaction nila sa isa't isa. Importanteng malaman mo kasi dahil dito mo malalaman kung paano niya itrato ang kanyang ama. Ang babaeng may respeto sa kanyang ama, ibig sabihin lang nito ay matino ang pagpapalaki sa kanya, tapos nabigyan to ng mga tamang advice, tapos wasto yung pagpapalaki sa kanya ng may galang at marunong sumunod. So, paano mo ito malalaman? Siyempre, kung bago magkakilala pa kayo o kaya yung nasa early stage of dating kayo, try mo lang na isingit na tanungin mo kung kamusta ang parents mo, tapos i-follow up mo agad kung
kung ano trabaho ng tatay niya, ganyan kasimple lang. So, ang mga magiging sagot niya dyan ay malalaman mo agad kung dapat mo pa bang ituloy ang pakikipag-date sa kanya. Kung ang kwento niya ay lasenggo yung tatay niya, babaero, o kaya ginugulpi siya, ang resulta nun galit na galit siya, kulang na lang murahin niya yung tatay niya sa kwento niya, yung emotional damage na binunga ng tatay sa kanya. Magiging problema ito sa'yo kung sakaling mag-enter ka sa long-term relationship na makauwi sa pagiging asawa mo. Ganun ang trato sa tatay niya. Better na iwasan mo na agad kasi hindi malayong ganun din ang itrato niya sa'yo kung dumating yung pagkakataon na magkaroon ng problema kayo sa isa't isa. Siyempre, madami na naman ko kontrang babae dito. Honestly kasi, mga 80 to 90% ng mga naging, sabihin natin, nakaka-date ko, o kaya naging ex ko, karaniwan sila mga galit sa tatay nila. Nung kabataan ko, pag tinatanong ko sila kamusta yung mga magulang nila, hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin yung mga ibig sabihin nun. Kumbaga, akala ko lang, normal lang yun. Napansin ko lang yung mga similarities nila na ganito pala yung mga babaeng galit sa tatay nila. Yung ugali nila, minsan kung paano nila itrato yung tatay nila, ganun din yung magiging trato nila sa mga magiging boyfriend nila. Dahil medyo mahaba itong listahan ng mga babaeng matino, sa susunod ko na lang ikukwento yung mga detalye tungkol sa bakit dapat mong iwasan ang babaeng galit sa tatay nila. Tandaan mo to palagi, ang mga babaeng matino ay proud at malaki ang respeto sa tatay nila. Yung mga babaeng malaki ang respeto sa kanilang ama tapos proud sila dito, isang indikasyon lang yun na maganda yung naging pagpapalaki sa kanila hanggat maaari hindi sila binigyan nito ng alam mo yun, ng mga emotional stress sa pamilya. Pag matino yung naging tatay nila, palagi nilang ina-advisean yung anak nilang babae para umayos yung buhay. Kumbaga doon natitrain ng tatay nila yung anak nilang babae para maging maayos at lumaking maayos na babae. Kasi nga, ang trabaho kasi ng tatay sa buhay ng mga anak nilang babae ay nagsisimula yan pagdating ng teenage year. Diyan yung pinakakailangan ng mga babae yung tatay nila kasi ang tatay yung nagsasabi ng katotohanan tsaka kung ano yung magiging risks kung ito yung pipiliin ng babae at saka kung ito yung gagawin niya. Mas maganda kung ang pipiliin mong babae ay proud at mataas ang respeto sa kanilang tatay. Pangalawang katangian ng babaeng matino, kapag nagkasakit ka, inaalagaan ka. Girlfriend mo na siya, tapos nagsasama kayo sa bahay, o hindi man, may sarili kang lugar. Siyempre kung adult ka na, tapos kahit may kaibigan ka, o minsan kahit mga kapatid mo, wala namang pakialam talaga sa'yo yan kung may sakit ka. Kung may girlfriend ka, tapos nagkasakit ka, alam mo ba kung babaeng matino ang iyong karelasyon, yung unang-unang makakapansin kung may masakit sa'yo o kaya masama ang pakiramdam mo, sila yung unang-unang magko-comfort sa'yo. Alam mo yung kahit busy sila, aasikosawin ka nila. Kung hindi kayo magkasama sila ng lugar, pupuntahan ka niyan para maalagaan ka. Kahit may lakad pa yan, gagawa siya ng paraan para mapuntahan ka lang tapos alamin kung maganda ba yung kalagayan mo. Sila yung mga babaeng sobrang maalahanin tapos hindi nila hayaan na mag-suffer ka kasi nga willing silang alagaan ka tapos i-comfort ka sa oras na may sakit ka at saka nahihirapan. Tandaan mo, hindi mo pwedeng obligayan ng girlfriend mo na alagaan ka kung hindi ka karapat-dapat. Siyempre, ulitin ko, kung mahirap ka, dugyot ka, toxic ka, mabisyo ka, babaero ka, tapos kulang yung kakayahan mo para bumuo ng magandang pamilya, kalimutan mo na yun. Kasi nga, hindi nila deserve ang alagaan ang lalaking patapon.
Ano naman kung ikaw naman yung lalaking deserving na may maayos tsaka kakayahan na bumuhay ng pamilya. Tapos nag-request ka sa kanya na alagaan ka niya muna. Eh kung tumanggi siya, sabi niya busy siya, sa tingin ko dapat iwan mo na kasi ginagawa mo yung best mo para paghandaan yung future tapos pagdating sa one time na nagkasakit ka, hindi ka niya kayang alagaan o bigyan ng panahon para i-comfort o magsilbihan. Hindi yun magiging magandang pangitain sa'yo. So, dapat humanap ka na lang ng iba. Okay? Pangatlo, ang babaeng matino. Hindi siya mahilig manood ng mga reality shows. Hindi siya updated sa mga balita na araw-araw. Tapos, hindi siya nag-consume ng mga social media content gaya ng mga trash video, chismisan, yung mga tungkol sa mga mahihirap, kadramahan sa pamilya o kaya kadramahan sa trabaho. Hindi siya busy sa paggamit ng kanyang phone. Hindi siya busy sa kadodot-dot at nakapokus sa kanyang phone para manood lang ng mga basurang content. Ano ba sa tingin mo yung mga napapala ng mga nanonood ng mga trash content? Karaniwan lang naman dyan nagpo-focus sa pang-iinggit o kaya yung mga complain o reklamo, hindi reasonableng pananaw sa buhay ng mga tao. Kaya nga yung mga babaeng matino, hindi mag-aaksaya ng panahon sa mga ganyan kasi alam nila na negative to, toxic, walang kwenta. Pang-apat, ang babaeng matino ay may positibong pananaw sa buhay, tsaka ini-enjoy niya yung mga masasayang nangyayari sa kanyang buhay at tsaka sa trabaho. Siyempre, ano ba tawag dun sa mga babaeng palaging mainit ang ulo? Yung lagi na lang nagrereklamo, tapos palagi na lang may kinaiinisan sa buhay o sa workplace niya, di ba? Hindi yun magandang karelasyonin. Tapos minsan pa sila pa yung mga madalas mag-label o magbigay ng mga nickname dun sa mga kinaiinisan nila. Common sense na lang yan kung ganyan niya ituring yung mga ibang tao. Kasi sa tingin mo, kung darating yung panahon na mainis siya sa'yo, tingin mo hindi niya gagawin yung ganong disrespectful act na ganito yung tawag niya sa'yo kung pag nagle-label yung tao ng nickname, yung kung ano yung pinaka worst na paano sila i-describe. At tandaan mo yung mga babaeng palaging nakakakita ng mga kamalian sa paligid at saka sa kapwa nila, kaya yung mga nakakasalamuha nila, isa yung matinding red flag. Babaeng matino, hindi sila nag-aaksaya ng oras para ikwento sa iyo yung mga nagpasama ng araw nila, yung mga kinaiinisan nila. Wala naman silang ganun. Mas nakatingin sila sa mga positive side, yung mga panahon na magkasama kayo. Hindi niya gagawing negative ang vibes, di ba? Happy thoughts lang. Sino man naman gusto sa karelasyon na every time na magkasama kayo, tapos ang ikukwento niya lang palagi sa'yo ay yung mga taong kinabubisita niya sa buhay, ay yung mga reklamo niya sa trabaho. Kung pipili ka ng babae, siguraduhin mong maayos at maganda yung pananaw niya sa buhay. Ang 5, hindi siya bossy. Sa madaling salita, hindi siya demanding, hindi siya needy, hindi siya umaastang parang prinsesa o reyna na dapat susunduin mo lahat ng gusto niya. Mga babaeng matitino, sila yung mga babaeng susuport sa buhay mo, tsaka yung hindi sila magdidikta na kung ano ang dapat mong gawin. Alam mo ba, ang mga babaeng matitino, ayaw nila yung responsibilidad na sila yung magde-desisyon sa kung ano man yung kailangan sa relasyon nyo. Ayaw din nila dun sa mga lalaking walang frame. O kaya yung, ibig sabihin lang nun yung mga lalaking, yung walang paninindigan, hindi marunong mag-desisyon para sa sarili niya. Kasi nga, yung mga babaeng matitino, gusto nila yung lalaking karelasyon nila, yung magli-lead o papatakbo ng relasyon nila kung saan ito pupunta. Tandaan mo yan. Pang-anim, ang mga babaeng matino ay responsable at marunong
tumanggap ng pagkakamali na nagawa nila sa buhay nila. At hindi nila ito sinisisi sa ibang tao. Sa dating stage pa lang, madalas pag tinanong mo kung sino yung nakipag-break o kaya kung bakit sila nag-break, mas madalas na ikukwento niya o sisisihin niya yung ex niya kung bakit sila nag-break. Sa pamilya, sinisisi niya yung mga nangyari sa buhay niya. Kasi nga, toxic yung pamilya niya, kaya pati siya naging toxic. Sisisihin niya yung mga kapatid niya, magulang niya, kung bakit nagkanda leche-leche yung buhay niya. Ganun din sa trabaho, lahat ng mali na minsan nagawa niya, kaya nagka-problema sa trabaho, hindi niya yung tatanggapin na pagkakamali niya. Kaya lalo siyang nai-stress. Lahat na lang ng pagkakamali, doon sa katrabaho niya sinisisi yung pagkakamali. Dahil doon, mas lalo siya nagiging stress at saka toxic. Yung mga babaeng red flag, palagi nilang itatanggi na sila yung may pagkakamali. Saka wala silang, kumbaga hindi nila kaya mag-take responsibility dun sa kasalanan na involved din naman sila kung bakit nagkaroon ng kapalpakan. Ang magandang example niyan yung babaeng nabuntis ng BF niya tapos iniwan siya. Ang babaeng nagpabuntis dun sa BF niya ay kasalanan ng babae. Kasi hindi ka mabubuntis ng gagong lalaki kung hindi ka pumayag na gawin niyo yun. Ako nasabi yun kasi yung matitinong babae, hindi yan magpapagalaw basta-basta kung hindi sila nakakasigurado dun sa lalaki na kaya silang panindigan at panagutan. Tsaka kaya silang bigyan ng magandang buhay. Meaning, ang mga smart na babae ay hindi basta naniniwala sa pambobola at pakitang gilas ng mga lalaki. Okay, i-elaborate ko kasi malamang madami na namang mga babae na magagalit sa mga sinabi ko. Ang mga babae, karaniwang madaling ma-attract sa itsura ng lalaki. Siyempre, itong mga lalaking ganito, madali nilang ma-exploit yung mga babaeng, alam mo yung gustong-gusto sila. Tapos, pag nakuha na nila yung gusto nila dun sa babae, siyempre, ano pa gagawin nila? I-ghost na lang nila yon para humanap ng iba. Kasi nga, alam nilang in demand sila. Kasi nga, pogi sila. Lakas ang dating. Sa tingin mo, sino yung may responsibilidad doon? Yung lalaki ba? O yung babae? Yung mga nambubuntis ng mga babae. Alam nila kasi na marupok ang mga babae. Alam nila kung paano to utuin tsaka bulayin. Sobrang ogag nila, bubuntisin pa. So sa tingin mo, sino yung dapat sisihin doon? Ang babaeng pumayag magpaano? O yung lalaking pogi na binola sila at nagpauto sila? Sana nga tinuturo sa mga tahanan tsaka sa eskwelahan natin yung pagiging responsable sa katawan ng mga babae. Walang habol yung mga babae sa mga lalaking ng buntis. Pag iniwan sila, syempre, hindi naman sila kasal. So, ang magiging habol lang nila dito yung sustento sa magiging anak. Hindi kasal, syempre, kung magkano lang yung kayang ibigay ng lalaki, yun lang yung matatanggap na sustento nung anak. Yung sa babae, wala. Dahil nga gago yung lalaki, dalawang buhay agad yung nasira na yon, yung anak at saka yung, syempre, yung babae. Yung pagkakamali na yun, hindi naman magaganap kung hindi pinayagan ng babae na may mangyari sa kanila nung lalaking hindi siya sigurado na kaya siyang panugutan sa anumang mangyari. O kaya yung hindi siya sure na alam mo yun, naseseryosoin siya. Sino yung mga karaniwang sinisisi ng mga babae sa ganyang sitwasyon? Sinisisi nila lagi lahat ng kasalanan dun sa lalaking nakaisa sa kanila. Kasi nga, normal daw na babae raw mga lalaki. Hindi naman yung mga lalaki yung nagpapauto, di ba? Ang mga bad choice at saka maling desisyon ng babae. Kaya nagkanda leche-leche yung buhay nila. Kasi naniniwala ako sa walang mabubuntis kung walang magpapabuntis. Kung makipag-date ka sa babae,
May mga pagkakataong nagte-take responsibility sila sa mga kamalian na ginawa nila sa buhay nila. Karaniwan sila yung mga babaeng mahirap ng ligawan. Tine-take nilang seryoso yung mga nangyari sa buhay nila. Sabi ko yan kasi nga na-experience ko na yan. Yung mga babaeng sobrang hirap ligawan. Natuto na sila sa maling desisyon nila. Hindi sila talaga mauuto kaya mabobola. Gaya sa girlfriend ko, niligawan ko siya at naging consistent ako. Thank God, 3 years. Marunong siya mag-take responsibility sa mga pagkakamali niya. 3 years na kami magkarelasyon. And counting. Ang 7. Babaeng matino. Never na ikukumpara ka sa mga naging ex niya o sa mga kahit sinong tao na pwede kang ikumpara. Simpleng example nito yung kinukumpara ka niya doon sa ex niya na marunong magluto tsaka pinaglulutuan siya. Minsan bine-baby pa siya tapos kung ano-ano pa. Kung ikaw lalaki, busy ka, may negosyo ka o kaya may trabaho. Kung busy ka na lalaki, mas gusto mo na lang na bumili para may makain kayo agad. Kasi nga, 'di ba? Time is gold. Alam naman natin yung oras na ginugugol sa pagluluto simula pa lang sa iisipin mo kung ano yung lulutuin mo. Mamimili ka, punta ka dun sa grocery o palengke, uwi ka, ipe-prepare mo, tsaka mo lulutuin, tapos ihahain mo pa. Sobrang dami ng oras yung nasasayang sa pag-prepare niyan. Hindi yan worth it kung masyado kang busy. Mas smart bumili na lang sa karinderya o kung sa pagluluto, i-google mo, nasa 3 oras. Pag bumili ka, halos wala pang 15 minutes. Makakakain ka na. So, yung oras na makukonsume mo, pwede mo pang gamitin sa trabaho, sa negosyo mo para mas kumita ka pa ng pera. Kung kinukumpara ka niya sa ex niya na kaya siyang pagluto, tapos ikaw hindi mo ginagawa yon, red flag yon. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi niya makalimutan yung ex niya. Mga babaeng kinukumpara yung worst mo doon sa best ng ex nila, hindi ka talaga nito gusto. Panakipbutas ka lang. Tandaan mo yan. Isa pang example, yung babaeng palagi niyang kinukwento yung ex niya. Kung ano yung naging relasyon nila, gano'n niya kamahal to, tapos daw ginagawa ng lalaki para sa kanya. Kumpara niya to sa'yo. Kasi nga, hindi mo pa ginagawa yung bagay na yon. Hinahanap niya yung mga ginagawa ng ex niya, tapos gusto niya gawin mo yon. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi ikaw yung pinaka-the best BF para sa kanya. Hindi ikaw yung first choice, kundi ikaw yung panakip-butas. Anytime, pwede ka niya ipagpalit doon kung sino man yung best ex niya na nakarelasyon niya. 8. Interesado siya sa'yo at hindi siya nagger. Ang babaeng ganun ay kaaya-aya. Kasi kasama mo siya, hindi nyo napapansin yung oras na lumipas na habang kayo magkasama, ine-enjoy niya lang yung banding nyo o kaya yung date nyo. Alam mo yun, yung hindi ka niya binabara, nagja-joke siya para may pagkatuwaan kayo. Tsaka yung mga babaeng kaaya-aya, madali mo lang mapasaya o kaya mapatawa, mapakilig. Nag-enjoy siya palagi every time na magkasama kayo. Kahit boring yung kinukwento mo, nakikinig lang yan ng maigi. Inaantay na matapos ka, natapos mo yung kwento, doon lang siya magre-react. Minsan, mapagkakamalan mo na hindi nakikinig pero magugulat ka, nakinig pala. Kasi nga, nakakapag-reply siya ng maayos at honestly, willing siyang ibigay sa iyo yung oras niya, attention niya, na walang halong negativity. Kung ganyan yung magiging GF mo, para ka nang nanalo niyan sa loto. Worth yan i-keep, tsaka wag mo nang papakawalan. Kapag ang babae naman puro reklamo, tapos palagi na lang nagnanager sa mga bagay-bagay, tsaka pagdating sa'yo, super red flag yan. Bakit ka naman pipili ng babaeng ganyan kung meron namang babaeng kaya-aya yung personality, tsaka gustong i-enjoy yung mga magagandang experiences nyo habang kayo magkarelasyon. Susunod ay ang babaeng matino ay cheerleader ng buhay mo. Importanteng katangian ng babae yung susuportahan ka at saka yung hihikayatin ka pa niya
na gawin yung mga gusto mong gawin sa buhay. Bilang isang lalaki, gusto natin na maging successful at mabigay yung magandang buhay sa babaeng gusto nating makasama sa buhay. 'Di ba? Gusto nating susuportahan nila tayo para mabuo yung pamilyang gusto natin sa hinaharap. Babaeng susuportahan ka sa mga magiging desisyon mo para magkaroon kayo ng sustainable lifestyle, mas magiging successful ang relasyon nyo at magiging successful ka sa buhay na tatahakin mo. Yung babae kokontrahin niya yung mga plano tsaka yung mga gusto mong gawin dahil nga hindi pasok sa gusto niyang mangyari, red flag yan. Saka yung mga babaeng umaangal, may emergency kasi nga bigla kang nagkatrabaho sa mga oras na yon kaya kailangan mo i-cancel yung date nyo, yung schedule nyo ng pagkikita, red flag din yan. Hindi worth makipagrelasyon sa babaeng gustong maging driver ng isang kotse. Yung relasyon nyo, parang kotse yan. Isa lang yung driver at isa yung passenger. Kung kukuha ka ng babaeng makakasama sa buhay, pumili ka ng babaeng susuportahan ka sa mga decision mo at hihayatin ka nito kung anumang activities o hobby na ginagawa mo habang hindi pa kayo kasal. Kasi diyan mo makikita kung gaano siya ka-supportive at mapagmahal sa'yo. Ang pang-10, konti lang ang naging ex nila. Karaniwan sa mga babaeng matino, isa o dalawa lang yung naging ex. Minsan nga, boyfriend since birth pa. Kapag mas mababa yung bilang na naging boyfriend nila, mas better sila dahil yung hindi sila kumukuha agad ng kapalit. Sila yung mga babaeng nagmo-move on muna ng feeling bago pumasok sa panibagong relasyon. Mga gantong babae ay mentally strong, tsaka hindi marupok. Hindi nila kailangan ng lalaki para maging masaya sa buhay. Bakit dapat mong malaman kung ilan yung naging ex niya? Kumbaga sa sasakyan, ang unang tinitignan kasi pag bumibili ka ng mga second hand na sasakyan ay yung mileage. Kung ilang kilometer na to, kung gaano kahaba na yung tinakbo ng sasakyan. Siyempre, mas mahabang mileage, mas laspag, mas konti. Ibig sabihin lang nun, hindi yung ginamit ng paulit-ulit. Ikaw, gusto mo ba yung kotse o kaya babaeng gamit na? Makikita mo naman yung mga mayayaman, di ba? Yung mga successful sa buhay. Pag bibili sila ng kotse, gusto nila yung brand new. Wala pa tong mga hidden issue. Gusto nila yung sila pa yung unang makaka-discover. Brand new is always better investment kaysa sa second hand na may unknown and hidden issues na magugulat ka na meron pala nun. Ikaw, pili ka ba ng babaeng laspag na? Ang babaeng matino ay active and healthy ang lifestyle. Ang babaeng smart ay alam nila alagaan yung sarili nila. I-maintain nila yung katawan nila na fit at walang sakit. Importante ito kasi dito makikita yung disiplina nila sa sarili, tsaka yung control nila sa sarili nila. Hindi sila impulsive. Mga babaeng walang control sa sarili o yung impulsive, karaniwan sila yung mga naging mataba. Naglibat ng pagtaba, yung may sakit. Sila yung mga babaeng hindi active, mas prepare nilang umupo na lang, mag-cellphone, manood ng TV, kumain ng kahit anong kaya nilang bilhin, basta masarap. O yun yung mga dahilan kung ba't lalo silang lumalaki tsaka nagkakasakit. Pipili ka ba ng babae na hindi inaalagaan yung sarili tapos ang ending, ikaw pa yung mag-aalaga pag sila nagkasakit? Ang 12, marunong magluto. Kahit paano, sa tingin mo, kung hindi sila marunong magluto, ano yung magiging ambag nila sa buhay mo kung hindi sila marunong nito? Panahon ngayon, medyo madami na yung mga babaeng hindi nag-e-effort na lutuan ka. Kasi nga, hindi sila marunong magluto. Wala silang balak matuto.
Kung pili ka ng babaeng hindi marunong magluto, kung pagod na pagod ka, galing trabaho, tapos uuwi ka, sila yung kalimitang maaabutan mo lang nanonood ng TV o nagsiselfone lang, inaantay ka lang sa pagdating. Prepare na lang nila na umorder ka sa GrabFood o sa Panda. Worth it bang karelasyonin yung mga babaeng ganon na gusto na lang yung wala silang ginagawa? Pero syempre kung yung babae naman nagluluto, dapat ikaw na yung mag-initiative na bumili ng kung ano man yung ingredients, dapat naka-ready na yon. Syempre, medyo matagal yung cooking preparation. Kung sila pa yung bibili, mapapagod, magkakandoble-doble. Kaya mas maganda kung hahanap ka ng babaeng marunong magluto, teamwork kayo para hindi masyadong maging stressful yung pagluluto niya ng masarap na pagkain na kakainin nyo. Ang mga babaeng willing ipagluto ka ng masarap na pagkain kahit hindi mo inuutos, sobrang masarap mahalin yan. Worth silang i-keep for life. Tapos yung mga babaeng walang cooking skills, yung ayaw talaga magluto, mga tanga yun. Kasi nga, di ba, sa dami ba naman ng mga easy to cook recipe na libre naman online, tapos may mga instruction pa. Kalokohan na yun kung hindi nila kayang matutunan yun, di ba? Sabihin na natin na marunong magluto yung lalaki tsaka mas masarap. Hindi naman dapat dahilan yun para hindi ka niya paglutuan ng pagkain masarap, di ba? So, what's the purpose na kumuha ka ng babae na idadagdag sa buhay mo, tapos wala ka namang makukuhang benefit aside sa baby time nyo? Gaya mong gawin yung pagluluto as a single man, bakit ka pa magdadagdag ng palumanin na wala namang pakinabang sa buhay mo? So, importanteng skill ng mga babae ang marunong siyang magluto. Hindi mo dapat to pinapalagpas kasi dito mo malalaman kung worth siyang i-keep o hindi. Para sa akin, hindi pwedeng hindi siya marunong magluto. Okay? 13. Ang babaeng marunong maglinis tsaka mag-ayos ng bahay mo kahit hindi mo inuutos at kahit wala ka. Worth yan. Tandaan mo, importante yung mga babaeng may kusa. Halimbawa, sa umaga, yung tipong ililigpit niya yung pinaghigaan nyo, tapos titimplahan ka niya ng kape. Yung kahit hindi mo sinasabi. Ginagawa niya to ng consistently. Ginagawa niya to palagi nang walang parinig o kaya reklamo na palagi siya na lang daw yung gumagawa. Sobrang green flag yan. Ang babaeng binibigyan ka ng malinis at komportableng buhay sa bahay mo in a long-term basis, sila yung mga babaeng hindi mo dapat pinapakawalan. Once na biglang hindi niya na ito ginagawa, yung tipong biglang nagbago, ito ipakitang jowa lang yon. Dapat kumprontahin mo siya, dapat linawin mo sa kanya na isa sa dahilan kaya mo siya gustong maging bahagi ng buhay mo ay yung ugali niya na may pagkukusa at gusto mo yung palaging maayos at malinis ang bahay nyo na tinitirhan. Pero kung sinagot siya na hindi siya yung katulong o yaya, o dapat kumuha ka na lang ng katulong o yaya na gagawa ng gawain para sa'yo, sabihin mo, oo, gagawin ko yun, pero break na kayo. Totoo lang, mas murang kumuha ng yaya o housekeeper para gawin yung mga gawaing bahay kaysa naman kumuha ka ng taong parang pet na walang silbi sa bahay. Mas magastos kasi syempre, di ba, provide mo yung pagkain nun, ngailangan nun, tapos patitirhan mo pa sa bahay mo. Kumbaga, as in pet na pet. Maging smart sa pagpili ng babaeng ibabahay mo. Kaya dapat pinipili mo yung mga babaeng masinop, malinis sa bahay, at ginagawa niya to kahit hindi mo inuutos. Tandaan mo na wala dapat lugar sa bahay ng lalaki ang babaeng tamad at dugyot sa bahay. Ang mga babae, pag may ginagawa siya na para sa
mga lalaki, mas lalo siyang nai-inlove. 14. Kung single dad ka, tapos yung anak mo, tinuturing niya at least na parang pamangkin niya, minimaintain niya to, at nagiging close sila, sobrang green flag din yan. Kasi kung sa una pa lang, hindi magiging maganda yung relasyon ng anak mo sa girlfriend mo, magiging problema yan sa mahabang panahon. Kung una pa lang, hindi na magkasundo yung anak mo tsaka girlfriend mo, malabong maging peaceful ang relationship nyo tsaka relationship niya sa anak mo kapag kinasal ka na dun sa babae na yan. Pero yung babaeng matino, gumagawa ng paraan para maging maganda yung relasyon niya sa anak mo at magiging consistent ito sa pagtrato niya dito ng maganda. O, sila yung mga babaeng worth na i-keep sa buhay mo. 15. Hindi niya palagi hawak ang phone niya. Alam naman natin sa panahon na to, madaming tao ang hook na hook sa social media, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Kino-consume nila yung mga content at siya pinapollow yung mga idol nila. Dito mo malalaman kung magiging problema yung babae. Yung phone niya, ginagamit niya lang para sa mga text o kaya call sa kanyang, nagaling sa kanyang kapamilya o kaya kaibigan. Saka yung notification, madalas lang para sa importanteng bagay. Tapos lahat ng ibang mga notification naka-silent o naka-block. Matinong babae yan. Isa pa, kung yung phone niya ginagamit niya lang sa trabaho para kumita, such as parang online selling o pag-take orders, mas maganda sana kung nakahiwalay yan sa personal stuff niya kasi diyan nagsisimula yung mga complicated issue yung dalawa. Yung phone niya maya-maya tutunog dahil may bagong notification. Tapos hindi siya mapakali na hawakan o tignan kung ano man yun. Sobrang red flag yan. Karaniwan sa mga babaeng magaganda at sexy. Sangkatutak yung mga follower sa social media. Maraming direct message sa kanya. Hindi magkaunda o gaga kung sino yung re-replyan niya o kaya hindi siya magkanda o gaga sa kung nakaka-receive ba ng likes o share yung mga post niya. Sa mga ganyang babae, sayang lang yung panahon at effort mo dyan. Madaming kumakausap na dyan na lalaki at marami siyang kausap. Umiwas ka na lang sa ganyan. Isa namang problema ka pa in the future. Paano mo naman malalaman kung saan niya talaga ginagamit yung phone niya? Tsaka kung paano niya to gamitin. Check mo lang yung social media niya, gaya ng Facebook. Mapapansin mo kung yung post niya naka-public. Di naman siya nagbebenta o kaya nag-aalok ng item o kaya wala naman siyang negosyo. Ano yung purpose niya? Bakit kailangan naka-public? As long as na ginagamit niya yung account na yun for online selling business, it's okay. Pero kung may iwasan mo yung mga babaeng active sa social media, iwasan mo kasi never kang magiging first priority ng mga yan. Every time na tutunog yung phone nila, kahit nasan yan, kahit ano man ginagawa niyan, check niya yun. Mawawala yung focus niya. Yung mga matitinong babae, hindi nila ibabandera sa buong social media yung sarili nila. Karaniwan yung mga post nila naka-private. Alam mo yon kasi makikita mo yun pagka friends only o kaya yung pagka urgent symbol, ibig sabihin public yon. Sila yung mga babaeng hindi nila binobroadcast yung buhay nila sa internet. Okay yung mga ganun babae. Pang 16, hindi nakikipagkompetensya o nakikipagpagalingan ng babaeng matitino. Kung pipili ka ng babae, dapat yung babaeng nakapagbibigay sa'yo ng peace of mind, yung tipong pag-uuwi ka sa bahay mo. Kung pag-uwi mo sa bahay, hindi mo maririnig yung kwentong kung ano man naganap dun sa trabaho. Siyempre, pagod na pagod ka na, di ba? Mas gusto mo na lang mag-relax at magpahinga. At the same time, gusto mo na lang kumain. Gusto mo ba yung uuwi ka na lang sa bahay mo, tapos pagdating mo, sangkatutak na problema tsaka reklamo yung ikukwento sa'yo na kung ano yung naganap sa trabaho niya o kung ano man.
Gusto mo ba yung kinukumpara niya yung success niya compare sa success mo? Imbes na magpahinga ka na lang sa pagtatrabaho, kailangan mo pang pakinggan lahat ng mga success stories, kung paano niya na-conquer yung success niya. Imbes na nakakapagpahinga ka at nakakapag-baby time kayo, usually yung mga babaeng competitive tungkol sa trabaho yung magiging topic nyo sa kwentuhan. Kaya nga, kung kukuha ka ng babaeng competitive, hindi magiging peaceful and calm ang relationship nyo. Mas mainam kung kukuha ka ng babae na yung magsusupport lang sa laban mo sa buhay, yung hindi makikipagpagalingan na kung sino yung mas malaki ang kinikita sa inyong dalawa. Mas okay yung mga babaeng nakikipagtulungan sa'yo kung paano mas magiging maganda yung focus mo sa buhay para mas maging maganda yung pamilyang buuin nyo sa hinaharap. Yung babae yung nag-aalok nila yung support nila para alam mo yung maibsan yung mga struggles mo. Yung hindi yung babaeng magpapamukha sa'yo na loser ka o mahina diskarte mo kaya hindi ka nagsasucess. Sobrang bihira yung mga babaeng hindi bossy. Natural sa babae yung mga pagiging selfish. Mas uunahin nila yung sarili nilang interest. O kung yung may mapapalabas sila dito kaysa sa mag-invest ng pagmamahal at respeto sa lalaki sa modernong panahon natin. Kukunti na lang yung mga babaeng pinalaking conservative tsaka traditional. Makikita mo na lang yan doon sa mga mayayamang pamilya at never mo yan makikita sa mga pamilyang bagong yaman pa lamang. Kahit saan ka tumingin, ang mga high value na babae, alam nila yung true value nila sa mga high value na mga lalaki. Sila yung mga babaeng iingatan nila yung sarili nila at hindi sila basta mauto kahit sino mang lalaki dyan. Hindi kagaya ngayon, karaniwan na makikita mo na lang yung basta may pera yung lalaki, papatulan na agad. Pag naubos yung pera mo, goodbye na. Aasa yung babaeng nang iwan ay na hindi mo siya papatulfo. Ang 17, marunong sumunod sa request mo. Okay, mga simple na utos lang. Isang magandang example ng request sa babae, yung wag na siya magsuot ng sexy na damit na kita yung alam mo yung pisngi ng boobs niya o kaya yung wag na siyang magsuot ng mga mini shorts o kaya yung wag na siyang magsuot ng hapit-napit na damit. Pag sumunod yung babae sa request mo na yan, na hindi na niya susuotin yun ever, babaeng matino yan bilang isang lalaki. Ayaw mo na pinagpapantasya ng ibang lalaki yung makakita sa girlfriend mo. At alam naman natin, lalo na kung maganda at sexy yung girlfriend mo. O, syempre, madaming lalaki yung magkakagusto dyan, tsaka mabibighani. Pero kapag nagalit siya at ayaw niya sundin yung request mo, o kaya ini-ignore niya lang yung sinabi mo tungkol doon, yan yung mga babaeng hindi mo na dapat pinag-aaksayan ng panahon. Bakit ka naman kukuha ng babaeng papasok mo sa buhay mo, tapos ang gusto lang pala magpapansin sa iba? Hindi mo naman yun ni-request para dahil lang sa gusto mo. Kaya mo lang yun ni-request sa kanya kasi nga ayaw mong magkaroon ng problema yung pagsasama nyo balang araw. Pinoprotektahan mo lang yung relasyon mo doon sa girlfriend mo. Kaya kung hindi niya maintindihan kung yung rason at sasabihin niya insecure ka lang, let her go. Hindi siya worth it to keep. Hindi mo kailangan mag-aksaya ng panahon sa babae hindi marunong sumunod sa lalaki. Isa pang simpleng request na pwede mong gawin yung magpapasabay ka ng pabili ng food. Mas maganda kung out of the way kasi nga magkikita naman kayo later. Pag nagreklamo siya doon tapos ayaw niyang gawin kasi nga out of the way tapos kung ano pa yung sinasabi, marami siyang dahilan, tapos kung umuo siya tapos kinalimutan niya, hindi siya worth i-keep sa relasyon. Yung problema lang yan sa buhay mo. Kasi ang babaeng hindi marunong sumunod sa lalaki, lalo na kung may request to, hindi ka nun totoong mahal. Okay? Kapag ang babae, mahal ka nito,
Irerespeto niya yung kung ano man yung request mo. Kung busy pa yan, kahit malayo pa yan, gagawin niya to kasi nga alam niya mahalaga yung bagay na yun para sa'yo tsaka para mapasaya ka niya. Ang mga babae, mas nai-inlove sa lalaki kapag may ginagawa sila para sa mga lalaking iniibig nila, mas lalo silang nai-inlove doon. Tandaan mo yan. Sa mga pagkakataon na ayaw ka niyang sundin o pagbigyan yung mga simpleng request mo, dapat sabihin mo kung bakit mo siya napiling karelasyonin. Kasi yung hindi niya pagiging consistent o kaya yung pagiging goody-goody niya o sweetie-sweetie niya sa'yo sa ilang buwang lumipas, tapos biglang nagbago, medyo magiging tagilid yung relasyon mo dyan. Yung mga babae, kahit anong oras, pwede magbago ang isip. Especially, yung ugali nila, kahit nasan pa kayo, tandaan mo, ang babaeng kailangan pinipili mo yung naaayon sa mga gagawin mong decision sa buhay at hindi sila yung magiging focus nito. Pag sila yung nagiging sentro o focus ng buhay mo, malamang ididistrakan nila sa gusto mong mangyari sa buhay mo, sa trabaho mo, at saka yung pangarap mong mabuong pamilya na maayos. Hindi mo kailangan ng drama, papansin, reklamo, at yung sumusuway sa'yo. Kahit alin man dyan, magiging problemang malaki yan pag ang babae ay ganyan ang attitude sa'yo. Tandaan mo din na lahat ng babae, iisa lang yung gusto nila pagdating sa lalaki. Lalaking matangkad, malaki ang kinikita o sweldo, may sariling kotse, may sariling bahay, malaki ang pototoy, at higit sa lahat yung walang sabit. Kaya nga, ang tanong ko sa mga babae, ano ang magiging papel mo sa buhay ng lalaki? Magiging kapakipakinabang ka ba? O magiging problema na dahil sa hindi mo maintindihan yung mga dapat mong gawin sa isang relasyon? Simple lang naman ang mga gusto ng mga lalaki. Yung babaeng magko-complement sa buhay, tsaka yung sa goals nila sa buhay. Ibig ko sabihin yung tipong pag inutusan ka na gawin ang isang bagay na to, tapos yung mag-attitude ka lang, kaysa ganito, ganyan, na parang bata, sa tingin mo, magugustuhan ba ng mga matitinong lalaki ang pasaway na ugali ng ganyang babae? Oo, siguro yung mga F-boy, toxic, tsaka pasaway na lalaki. Kasi yan yung mga na-attract ng mga babaeng feeling privilege na at hindi nila alam ang dapat nilang roles pag pumasok sila sa isang relasyon. Dapat din tandaan ng mga babae na yung lalaking kaya silang bigyan ng magandang buhay, seguridad, hindi yan papatol sa babaeng toxic at pasaway. So, ikaw lalaki, ikaw ay matangkad, malaki kinikita, may sariling kotse, may sariling bahay, malaki ang pototoy, at walang sabit. Kukuha ka ba ng babaeng toxic at pasaway? Siyempre, mas prepare mo na pumili ng babae na pasok dyan sa alinman sa 17 na sinabi kong katangian ng mga babaeng matitino. Gaya nga ng sinabi ko sa preface ng video na to, kailangan mo lang na maintindihan na dapat mong ayusin yung buhay mo habang bata ka pa. Para kung gusto mong makakuha ng babaeng matino na makakatulong sa'yo na buuin yung magandang pamilya sa pagdating ng tamang panahon, umpisahan mo na ayusin ang sarili mo ngayon. Iset mo yung life goals mo, tsaka yung mga pangarap mo. Maintain mo yung quality na gusto ng mga babae at tiyak, darating ang araw na yung babaeng worthy na paglalaanan mo ng pera, panahon at pagmamahal at magiging ina ng iyong anak, mapapasaya mo sila. Muli, lagi natin tatandaan na ang buhay ng tao ay baluktot, bilog at maiksi. Nasa ating daan para ito ay tumuwid, umikot at humaba. Magandang araw mga kapatatas, mga karepapits, mga toys. Peace.